habang nakabinbin pa rin ang asylum petition ni ex-presidential spokesperson Harry Roque sa Europa, nadagdagan pa ang mga naghihintay sa kanyang kaso dito sa Pilipinas. Ang pinakabago, tax evasion case laban sa kanya, kanyang misis at legal counsel dahil sa umunoy kulang na mga dokumento kaugnay ng lumobong ari-arian ng kanilang kumpanya. Narito ang detalye. Naghain na ng formal na kaso ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque, kanyang misis na si Myla Reyes Roque at legal counsel na si Attorney Percival Sazon Ortega kaugnay ng umano'y tax violations ng Biancham Holdings and Trading Incorporated. Itong Lunes, isinampa ng BIR sa Department of Justice ang tax evasion charges laban sa mga respondent matapos umano itong mabigo na magsumite ng tax returns gayon din na bayaran ang buwis na kaakibat ng transfer of shares of stock at ng tumaas na authorized capital stock. Matatanda ang naungkat sa Pogo investigation ng Kamara ang pagtaas ng ari-arian sa ilalim ng Biancham Holdings and Trading ng kanyang pamilya sa loob ng nakaraang taon. Mula sa 125,000 noong 2014, 3.125 million pesos noong 2015 at 67 million pesos noong 2018. Ayon sa BIR, aabot sa higit 3.35 million pesos ang kabuuang halaga ng tax deficiency ng mga respondent kabilang na ang surcharges at interest. Dagdag ng ahensya, lumalabas na mayroong probable cause para kasuhan ang mga respondents ng willful attempt to evade tax at failure to file tax returns. Sa ilalim ng tax code, may multang 500,000 pesos hanggang 10 million pesos at pagkakabilanggo ng 6 hanggang 10 taon ang mga patutunayang guilty sa tax evasion. Pagkakakulong din ng hanggang 10 taon at pagbabayad ng tax liabilities due maging ng penalty fines ang parusa para sa tax return violators. Kaagad namang sumagot si Roque patungkol sa mga kasong isinampa laban sa kanya, kanyang asawa at kay Ortega. Ayon kay Roque, ang mga kasong ito ay politically motivated actions na may intensyong harasin at gipitin ang mga individual na sumusuporta sa pamilyang Duterte. Inilarawan niya ang mga kaso bilang legally at factually baseless at pinabulaanan ang mga nilalaman ng reklamo. Iginiit din niya na lahat ng required tax returns ay naisumite ng naaayon sa batas at na walang katotohanan na mayroon silang naging paglabag kaugnay ng filing obligations. Handaan niya ang kanyang kampo na gamitin ang lahat ng legal remedies at makikiisa rin sa judicial at administrative process kaugnay ng kaso kasama ng panawagan para sa patas na investigasyon at due process. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.